Sana namang mainit na usapin at isyu ang paulit-ulit na nakikita natin at napapanood. Binabati ko, sinasakay at tinatalakay ng mga vloggers. Bibis man yan, loyalista man yan, pinklawan man yan sa social media. Ito yung lumitaw na o inilabas ni former President Digong na mga blankong interest. At hindi naman tayo gaanong biyasa dito sa mga usaping ganito. Kaya naisipan natin na kahit pa paano, bago tayo naman dito magdadaldal at magpakalat ng mga kamandag din naman ng ating mga binibitawang mga pananaw. Minabuti natin na umalam din. Siyempre naniniwala naman tayo sa mga eksperto, DDS man yan o hindi. At kaya nga itong pinili ko. Alam natin, anti-Duterte itong abogadong ito. At maging sa kanya nga sinabi niya, narinig din natin na ang akusasyon ni dating Pangulong Duterte para nga dito sa illegal na pagpirma sa mga blankong interest na galing din sa BICAM. Siya din mismo isang ayon na may katotohanan ito. At isang abogado tong vlogger na ito. At pakinggan nyo ang sinasabi niya tungkol sa inilabas na ito ng dating Pangulong Duterte. Medyo totoo, medyo seryosong akusasyon ito. Medyo seryosong akusasyon ito, mga kabunyog, mga kababayan. Sa parte natin, tayo naman ako sinabi ko naman, dahil wala tayong kinakampihan. Kung ano ang totoo, kung ano ang tama at mabuti para sa bayan, yan ang ating kakampihan at ipaglalaban. Pero kapag mali at tiwali ating lalabanan. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, tungkol dito sa blankong budget na to. Sinabi na naman natin yan, kahit naman noong nakaraang mga araw ng kainitan ng budget na yan, ang advice natin kay PBBM, maganda sa budget na yan, ay ibalik muna sa BICAM. Ibalik muna sa BICAM. Kasi maraming ang butas ang budget na yan. Maraming butas. Sa tingin ko, sa parte ni PBBM, alam nila na maraming butas yan. Tulad ng narinig nga natin, anti-Duterte itong vlogger na ito. Pero sa pagkakataon to, ang himig nga niya tila umaayos at pumapabor sa nailabas na yun ni Pangulong Duterte. Pero siyempre bago tayo tuluyang lumalim at pumalaot pa sa isyu nating napili sa araw na ito, isang magandang araw po sa inyo lahat. Ang sulo kayo ng Pinas naroroon, ang mundo sumati ng pagpapala para sa araw na ito. Pupugay pang muli si Makatang Tambay na walang ibang punan kundi mga logic lang ng buhay. Pasubscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe at panoorin mo na rin kung ano ang mayroon kay Makatang Tambay. Okay. Itong inilabas kong ito para maging transparent naman tayo na siyempre kung mga DDS vlogger ang pagkukunan natin ng ganitong mga informasyon, siyempre sasabihin naman wala tayo bang maririnig niyan kundi pabor sa Duterte. Ito nga, sinasabi ng vlogger na ito, bangamat anti-Duterte siya, may katotohanan yung sinabi ni Pangulong Duterte tungkol nga sa budget ng 2025. At speaking of fake news, ito yung ating gusto ritong liwanagin at linawin sa reaction video natin ito. Kasi ito dinadagdagan na porque hindi raw nagtagumpay yung pulburon video, ito na lumipat na. Dahil nga rito, tila ito pag-aanyaya na naman o nag-aanyaya na naman ayon sa mga loyalista ng isang kudita. Dahil lumipat ng isyo, hindi nagtagumpay yung pulburon video, dito naman sa maanumalyang budget dito, inililipat ngayon. At pinalilitaw nga nila na isa itong fake news. At meron pa tayong napanood at nagiging basyan pa rin nga natin ang ating pagtalakay na ito na mali yung tanong ng media, ng Mr. Media, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya natural, mali din yung sagot. Para sa bigyang kalinawan natin ang bagay na ito, kung bakit nga ba para magkalayo, magkahiwalay. Samantalang sabi nung isang pangulo, nung former president,
may sablay at may mga blank interest nga dun sa pinirmahang 2025 budget. Ito naman kay Pangulong Bongbong Marcos ay lumilitaw na sinungaling naman ito dating Pangulong Duterte at mali, lumilitaw na fake news yung sinasabi nito ng mga blankong interest na inilalabas nga nito. At bilang isang pagpapatunay at bigyan linaw tayo rito dahil hindi naman nga tayo rito eksperto pagdating sa usaping ito. Isa uling vlogger ito ang pagkukunan natin ng impormasyon para mabigyang linaw itong usapin na ito tungkol sa fake news at yung hindi fake news sa dalawang ito. Sa itong vlogger na Dilawan na nahusayan naman ako rito kahit ito puro Duterte ang binabati ko sa tinitira. Maayos-ayos naman ito kumpara doon sa ibang vlogger na anti-Duterte. Pakinggan natin yung kanyang interview rito sa isang mas nakakaalam mga usaping budget na katulad nga nito. Oo. Actually, dalawang dokumento kasing magkaibang dokumento yung pinag-uusapan ni President Duterte at ni President Bongbong Marcos. Yung sinasabi kasi, kung ang basihan natin ay yung podcast ni former President Duterte with Representative Ungap, na pinag-uusapan daw di umano doon yung may mga blank entry sa national budget. Pero yung specific document na nire-refer doon sa usapin na iyon, yung Bicameral Conference Committee Report o yung version ng budget na na-ratify ng BICAM. Yung sagot naman ni President Marcos, iba rin ang pinanggagalingan niya. In fact, kahit yung sagot rin later ni E.S. Bersamin, ang sinasabi nila, walang blanco sa GAA. So, ibang dokumento po yun. So, ngayon, ano ba talaga yung totoo? Well, at least dun sa nakita ko na version ng Bicameral Committee Report, meron yung mga blank entries, particularly sa budget ng Department of Agriculture. So, siguro more or less 5, more than 5 yung nakita. Confirmed na merong mga blank entries. Karagdagan nga yan, nalinawan natin. Lalong tinanong nga si Pangulong Bongbong Marcos sa isang interview na kung meron nga raw na pinirmahan na blankong entry si Pangulong Bongbong Marcos, sumagot nga ito na sinungaling ang dating Pangulong Duterte. Ito nakita natin na magkaiba. Maaaring tama si Pangulong Bongbong Marcos doon na wala naman talagang pipirma ng blanco. Dahil yun nga bawal. Siyempre mga legal counsel din siyang kasama at pinag-aralan nga nila ito bago ito pinirmahan. Kaya alaman din nila na bawal nga ito. Ang malilo na nangyari dito, totoo ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Yung sa galing sa BICAM, talagang meron yung mga blanco at narinig din natin na sa informasyon na may katotohanan yung mga blankong interest na yun ng BICAM na ipinasa sa Pangulong Bongbong Marcos. At ito marahil yung pinagmamalaki rin yung sinasabi nga ng kanyang executive secretary na si Lucas Bersamin na nasa website kahit sinong tumingin wala rin nakalagay na blankong interest na napirma ng sa GAA. Ang ibig kong sabihin dito, ang pinupunto natin dito, totoong mayroon, pero nakita natin, dapat nating tanggapin na hindi ito isang uri ng fake news, kundi marami naman ang nagsasabi dito na talagang itong budget ng 2025, kaduda-duda. Actually, marami nagsabi dito na ito yung pinaka-worst sa history ng budget ng Pilipinas, itong 2025. At pagkatapos bilang isang logic na nga lang din, pagkatapos nating ilabas yung ating mga pinagkuhanan na hindi fake news yung sinasabi nyo inilabas na yun ng dating Pangulong Duterte. Alam natin na itong budget na ito, na niratify nga ng BICAM, ay halos 10 araw bago tuloy ang pinirma ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin, kahit mismo ang Pangulong Marcos, kaya ito yung natagalan na kanyang pirman, nakakita rin ang maraming kakaiba sa budget na yun. Na may mga nadagdagan dun, may mga tinanggalan na wala naman dun sa kanyang hinihiling. At bilang isang pangulit, isang katunayan na talagang ito, maanumalya talaga ito, na hindi ito isang fake news lamang o kung kaya lumilipat ng si Duterte para mag-anyaya ng naman ng isang kudita.
nakita nyo pagkatas na pagkatapos na magbukas ng session ng Kongreso itong January 13, habang nag-aaral yung Iglesia ni Cristo, sabay lang na sinibak itong chairman ng appropriation committee na ito na si Saldico. Ibig sabihin, ito yung pinarusahan na sa mga nakitang anomalyang yun, maliban lamang dito pa sa inilabas na ito ni Pangulong Duterte, mayroon nakitang palasyo. At medyo nakukulangan pa nga tayo. Dapat dito, yung pinuno pa rito ang dapat na isunod na si Baking, si Speaker Mualdi.